Ecclesiastes 3:12-13. Ang mangangaral. Alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Gagap na gagap ni Solomon ang kalooban ng Diyos at sa lahat-lahat ng propeta at sumulat sa Old Testament, pinakamalapit sa puso ni Jesus ang pananaw at katuruan ni Solomon. Ang ating pag-aaral ngayon sa pag-unawa kung ano talaga si Jesus at ano talaga ang puso ng Ama sa langit sa isang kasalan at a wedding party. Panginoon, salamat po sa buhay. Salamat sa bawat araw na idinadagdag nyo sa aming buhay dito sa lupa. Turuan nyo kami na lasapin ang lahat ng magagandang bagay na ipinagkakaloob nyo sa amin. Sa sandaling ito, kami po inyong pakalinisin, paging dapating umunawa, tumanggap ng inyong pagtuturo at pagpapalaya. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, dalangin namin ito, may kalakip na pasalamat at pagmamahal sa inyo. John 2:1-2, babalikan natin ang kabanata ng kasalan na napakagandang kwento. May kasalan sa Cana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Sa introduction pa lamang ay may napakalaking pagpapakilala kay Jesus na dumadalo si Jesus sa mga kasiyahan. Hindi pinag-aalanganan na siya imbitahin at siya naman ay dumarating. Kaya malinaw na malinaw mga kapatid na hindi bawal sa Christian na makihalubilo at makisalamuha sa mga nagsasaya. Hindi bawal sa Christian na makisaya at magsaya. Ito ay napaka-importanting pagpapakilala kay Jesus at sa kanyang katuruan dahil sa pagdating ng panahon, iibahin ito ng mga tao at gagawin nila ang Diyos na killjoy at tatanggalan nila naging mga ng karaniwang kaligayahan ang mga mananampalataya. John 2:3, kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan sila ng alak." Mahalaga ang kasiyahan sa buhay ng mga tao, lalo na mga mahihirap na tao, mga karaniwang tao. Sa panahon ni Jesus, ang mga karaniwang tao ay nakakatikim lang na masarap na pagkain at ng alak kung may handaan. Halos mahigit sa 95% ng mga tao noon ay nakalugmok sa kahirapan, while less than 5% enjoy the wealth of the planet. Kaya mahalaga na pag may kasalan, sumaya at kung maaari pahabain ang kasiyahan sapagkat kinabukasan balik na naman sila sa hirap, sa trabaho, sa walang katapusang pagpapagal. Ngayon, napakahalaga ng alak bilang elemento ng pagtitipon dahil ito'y masarap, na-enjoy ng mga tao at nagpapaluwag ng dibdib, nagpapaligaya. Ang problema, naubusan agad. Marahil ay maliit ang budget, o sobrang mabilis na konsumo ang inihanda. Pero problema yon kasi pag wala ng alak, titigil na ang pagtitipon, ang kasiyahan, uwian na. Balik na naman sila sa mga hirap ng karaniwang buhay. Kaya inilapit kay Jesus ang problema. Namagitan ng kanyang ina na si Maria sa mga may pangangailangan, yung may handaan, at kay Jesus. She interceded between the people and Jesus. At meron agad tayong leksyon dito na ang pamamagitan or intercession ay magandang ministry. We are to intercede for the needy and for the weak. Kung tayo ang may kakayanan na lumapit sa Diyos sa panalangin, tayo ang mananalangin para sa iba. Lalong-lalo kung sila'y abalang-abala trying to survive, na hindi na nila malaman kung anong gagawin, we must intercede. Kung tayo ang may kakilalang may kapangyarihan, ilalapit natin ang mahina. Meron tayong kilalang merong kakayanan, inilalapit natin yung may kasalatan. Intercession is a very Christian ministry. At isa pang dapat nating unawain dito, na sila noon ay umiinom, pati si Jesus, ng table wine. Hindi na mga liquor na nakakalasing, kundi ng table wine. Maraming tao kasi kahit ngayon, mas mahigpit pa kay Jesus. At napakarami mga religious organizations, uminom lang ng table wine, kasalanan na. At buong-buong puso silang nagbubulag-bulagan sa katotohanan
na si Jesus man ay umiinom nito at sa katunayan ng kanyang kauna-unahang himala ay ang paggawa ng alak. Hindi nung nakalalasing, kundi yung kaulam nila sa pagkain. Kasi tayong mga Pilipino, kung ang kaulam natin ay tubig at yung iba natuto ng bisyong soft drink na masama sa katawan, sila noon, ang kasabay ng kanilang pagkain ay wine, which science proves to be good for the heart and blood circulation. Ang masama ay yung paglalasing o yung pagkalasing, hindi yung pag-inom ng table wine. As you can see how religion progressed or retrogressed, naging mas mahigpit pa kay Jesus nung lumaon. John 2:4-5. Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa po ito ang tamang panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." So matapos ilapit ni Maria kay Jesus yung problema, sinabi ni Jesus, "Hindi pa oras. Huwag niyo sana akong pangunahan." Pero sabi ni Maria sa mga naglilingkod doon, kung ano ipagawa sa inyo, gawin niyo. So ibinaling ni Maria ang tagubilin sa mga utusan. Naniniwala siya na may gagawin si Jesus. At may lesson agad sa atin ito mga kapatid. Mahalagang manalig. At kung nananalig, dapat kang may gawin dahil nananalig ka. Si Maria dahil nananalig na may gagawin si Jesus, bagamat siya ay pinagsabihang hindi pa panahon, pero naniniwala siya ang kabaitan ni Jesus ay lalampas sa ordinary schedule or scheduling kung kailan yung tamang panahon na yon. Kasi merong need na gumawa siya ng isang practical na bagay. Sinabihan niya ang mga katulong doon kung anong ipagawa sa inyo, gagawin nyo. John 2:6. May 6 na banga doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo. So may mga banga, malalaking banga, maraming pwedeng ilaman na banga, pero hindi ginagamit pang araw-araw, exclusive lang, lalagyan ng tubig na panghugas sa mga paa, kamay, mukha, bago sila magdasal. So mayroong mga banga, mga tapayan, at ito'y tinuturing na sagrado o banal, para lang sa gawaing relihiyoso. It was exclusive, walang ibang gamit, walang ibang saysay, pang relihiyon lamang. John 2:7-9. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila ang mga banga. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin nyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. So, ayon sa utos ni Jesus ayon sa utos ni Maria na sundin nyo kung ano ipapagawa sa inyo, nilagyan ng mga katulong ng tubig ang tapayan. Marami silang inigib na tubig na definitely galing pa sa mga balon malayo sa bahay. It was hard work. At siguro nag-iisip sila, hindi naman oras ng dasal. Walang religious activity. Bakit namin kailangang lagyan ito? Isa kayong kalapastangan na ng ginagawa namin dahil naiiba ang paggamit sa mga banga. Hindi para sa relihiyon o relihiyosong gawain, kundi para sa napakamakalupa at karaniwang pangangailangan para sa paggawa ng alak. Sa ordinaryong pananaw, lalo sa conservative, tama ba na gamitin ang mga banga na ito na nakalaan para sa banal na gawain, para lang sa isang makalupang gawain na paggawa ng alak? Tama ba si Jesus o mali sa kanyang ginagawa? Bakit siya tagapagligtas? Bukod sa pagliligtas niya sa mga tao sa impyerno, saan pa niya ililigtas ang mga tao? Ipapakita ng kanyang ginagawa sa ating pinag-aaralan ngayon. Ang relihiyon, ang diwa ay spirito at katawan ng relihiyon. The spirit and letter of religion was made practical and useful. Ito ay ginawa ni Jesus na practical, useful, kapaki-pakinabang sa pangkaraniwang buhay. Kung yung mga banga ay nakalaan lang para sa mga piyesta o religious events,
Ngayon, gagamitin ni Jesus sa pangkaraniwan na pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay na walang religious value. Anong ginawa dito ni Jesus? Very symbolic. Tinawid, binura ang guhit na naghihiwalay sa religious versus the secular. Sa exclusive versus the inclusive. Sa conservative versus the liberal. Sa sacred versus the profane. Sa spiritual versus the physical and carnal. In other words, yung linyang naghihiwalay, heaven versus earth. Hindi simple ang ginawa ni Jesus. May linyang humahati between religious and ordinary, exclusive and inclusive, conservative and liberal. Tinawid niya yon at ipinakita niyang pwede at dapat tawirin yun kung ang mga tao ay may practical at dagli ang pangangailangan. He crossed religious lines to answer the needs of the people at the moment. He allowed, and in fact, he used vessels used for religion only for very earthly activities. In other words, binara niya ang pagkakaiba ng langit at lupa, inilapit niya ang Diyos sa mga tao na walang ginawa ang religion kundi ilayo ng ilayo, paghiwalayin, at gustong-gusto nila yon dahil sila lang ang namamagitan sa tao at sa Diyos. Tulad nang namatay si Jesus sa krus, nahati mula taas hanggang baba yung kurtina na naghihiwalay mula sa Holy of Holies doon sa mga tao. Ibig sabihin, inilapit ang Diyos sa tao, pwede nang lumapit ang tao sa Diyos kahit walang priests. At yun ay napakahalagang symbolic activity ni Jesus. So dinala ang tubig na naging alak sa wedding organizer, doon sa manager of the event. Juan 2:9 hanggang 10, hindi niya alam ng wedding coordinator kung saan ang galing yon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking kinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Pati yung sanay sa pamamahala ng mga handaan ay humanga. Sabi niya, karaniwang ginagawa ng mga tao, unang pinapainom, masarap. Kasi yung mga tao, uhaw pa, gutom pa, sabik pa, lasang-lasa pa nila. At pag nalilibang na sila, nagsasaya na sila, marami na silang nainom, tsaka inilalabas yung mababang uri ng alak. Hindi na halata, kasi busog na yung mga tao. Pero kakaiba kayo ha. Sa bandang dulo nyo pa inilabas yung pinaka-espesyal. At anong ginasabi nito? Na ang gawa ni Jesus ay pambihira, excellent. And apply this to the religion in Israel at his time. Mababang uri ang naunang pananampalataya. Dumating si Jesus upang ibigay sa kanila ang mataas na kalidad, ang mataas na uri ng pananalig. Dahil kung mataas na dati ang uri, ba't pa darating si Jesus? Kung dati ng excellent yon, ano pang maidadagdag niya kung darating siya? So, ang dating pinagtityagaan ng mga Israelites ay yung mababang uri, pero dumating si Jesus, mas tumaas pa ang uri ng magiging pag-unawa nila sa Diyos at pag-unawa nila sa pagiging maka-Diyos. Kay Jesus, mas gumaganda ang lahat sa paglipas ng panahon. Kahit at lalo yun sa relihiyon ng Israel at sa sangkatauhan. At sa atin man, dapat pag dumating si Jesus sa buhay mo, mas tumaas ang uri ng alak ng buhay mo. Mas lumigaya. Dapat pag nadalaw, napagpala, nahipon ni Jesus, mas sumasarap ang buhay. Mas lumuluwag, mas lumalaya, mas gumiginhawa, bumubuti, at mas bumabait. Hindi yung kabaligtaran. Na pagka sinabi nila na nakilala ko ang Panginoon at ako'y naging Kristiyano, sumisikip ang buhay, nasasakal, at ikaw man nananakal ng kapwa, humihirap kang kasama, nagiging mas istrikto ka pa kay Jesus.
Napakaraming dapat ituwid sa ating pagkaunawa kay Jesus. 2,000 taon ng church history, natabunan ng kung ano-anong doktrina na inimbento ng iba't ibang uri ng mga simbahan, natabunan si Jesus na wala siya, kaya dapat balikan. At itong unang himala ni Jesus ay hindi unang himala for nothing. John 2:11. Ang nangyari ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Isipin niyo mga kapatid, ano ang pinaniwalaan ng mga alagad tungkol kay Jesus? Na pwede pala siyang maging wine factory? Yun lang kaya yun? Ganun lang kaya yung kababaw? Anong naunawaan nila tungkol sa kapangyarihan? Hindi lang sa paggawa ng alak, ang babaw naman nun, kundi sa pagpapabuti, pagpapasaya ng buhay ng tao. Naunawaan nila kung ano ang misyon ni Jesus. Palayain ang mga tao sa mga gapos at pagtatali sa kanilang isip ng overly conservative, exploitative religion. To set them free from a mindset that takes away their happiness, their joy, their pleasures, and their freedoms. Ano ang naunawaan ng mga alagad niya tungkol sa Diyos Ama? Na mabait at mabuti pala ang Diyos. Napapayag pala siya na ang mga tapayan na ito na pangrelihiyon lang ay gamitin para gumawa ng alak, para ituloy ang kasiyahan ng mga tao. Na hindi pala nagagalit ang Diyos Ama sa pagsasaya ng mga tao, hindi katulad ng ipinakikilala ng mga religious leaders ng kanilang panahon na ang Diyos ay laging galit, laging nagpaparusa, laging kailangang pakiusapan, suhulan, at bigyan ng kung ano-ano para lang mawala ang galit. Dumating si Jesus para ipakilala kung sino talaga ang Ama dahil hindi tama ang ipinakikilala ng relihiyon tungkol sa Ama. Ang unang himala ni Jesus, ang unang pagpapatunay ng kaluwalhatian ni Jesus ay ang paggawa ng alak. Isipin nyo yon, hindi relihiyoso ang una niyang mirakulo. Pero ito ay praktikal, mabait, excellent. At tingnan ninyo mga kapatid, ginanap sa isang kasiyahan. Ibig sabihin, mahalaga kay Jesus, mahalaga sa Ama sa Langit, ang kasiyahan ng tao. At ito'y ginanap sa isang munting baryo, sa Cana. Hindi sa Jerusalem. Hindi sa temple. Hindi sa synagogue or bahay dalanginan. Nilampasan ni Jesus ang priesthood, nilampasan niya ang temple, ang synagogue, at ginawa niya sa isang karaniwang okasyon among mga common people sa isang napakakaraniwang lugar ang kauna-unahang himala ng anak ng Diyos. And that was supposed to be a great statement. Dapat sana, kung susundin lang ang ordinary way of thinking, maghimala siya sa templo, sa araw ng dalangin, kung saan nandun lahat ng tao naka-assemble. Tulad ng sabi sa kanya ni Satan, if you are the Son of God, here, I'll bring you to the pinnacle of the temple, yung pinakamataas na tore ng templo, at kung saan sa ibaba nun ay nagtitipon lahat ng mga sumasambat, kitang-kita siya, magpatihulog ka, at ipakita mo sa mga tao na sasaluhin ka ng mga anghel dahil ikaw ang anak ng Diyos. Dapat doon gawin. Pero hindi doon ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala dahil ayaw niyang isangkot ang templo, ayaw niyang templo na naman na magkaroon ng credit para sa gagawin niya. At ang kinina naman ng mga pulis ang karangalan, kaluwalhatian, at ipagpatuloy nila ang pagkontrol sa mga tao. Jesus effectively bypassed the religious system of Israel when he did his first miracle, and that was supposed to be read by all of us as a statement. Meron siyang pinatutunayan at meron siyang naisituro. God, through Jesus, blesses the people outside of, in spite of, and without the temple, without religion incorporated. Heaven comes down to earth directly to the people. Kaya galit ang mga priests and Pharisees kay Jesus. Kasi pinapalaya niya yung mga tao sa sobrang franchise of religion. Talagang ang ibinaba ni Jesus ang langit sa lupa
ang Espiritu sa katawang lupa, ang Ama sa mga tao, sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sa kanilang pangkaraniwang kalagayan, hindi sa religious place and activity lamang. Sa katunayan, puweraang at malayo sa mga priests and Pharisees ang himala. Mga kapatid, mayroong himala. At ito ang himala na pagpapalain ng tao, ang tao ay pagpapalain ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus directly, even without the intervention of the religious authorities. Ginawa sa isang baryo, hindi sa Jerusalem, sa isang simpleng tahanan, hindi sa temple, among ordinary people, not among the religious elite. Nililinaw ni Jesus ang gawain niya ay hindi katulad ng or iba sa gawain ng existing religious system of his time. Kasi kung pareho lang naman ang gawain ni Jesus at yung ginagawa ng religion ng panahon niya, ba't pa siya isusugo ng Ama? E di, sayang lang, duplication. Kung pareho lang naman pala ang kanyang misyon at sasabihin tulad na sinasabi na sa templo araw-araw, bakit pa siya kailangang dumating at magturo? Mga kapatid, mag-exercise tayo ng litanya. May sasabihin ako, sasagot kayo. Okay? Mag-cooperate kayo at lakasan. Kung mayroon ng tamang daan at pinto, sagot kayo, hindi na kailangan si Jesus. Sige nga, go! Kung mayroon ng tamang liwanag, sagot. Kung mayroon ng tubig ng buhay, lakasan nyo naman. Kung mayroon ng tamang mangangaral, kung mayroon ng tamang pastol, kung mayroon ng kaligtasan at tagapagligtas, kung mayroon ng tamang relihiyon, pero dumating si Jesus, isinugo ng Ama, sukdo lang siya mamatay. Kasi ibig sabihin, wala pang tamang daan at pinto, wala pang tamang liwanag, wala pang tubig ng buhay, wala pang tamang mangangaral, pastol, kaligtasan, relihiyon. Kung mayroon ng katotohanan, kung mayroon ng daan, humina Kung mayroon ng buhay, kailangan pa ulit-ulitin natin yan para matandaan. Sabi ni Jesus, I came to fulfill the law. Di ba? Kaya yan ang pinanghahawakan ng mga taong, kita nyo na, lahat ng law dapat i-fulfill uli. E di para naman binaliwala ni Jesus lahat ng ginawa niya na kumilo siya, nagtrabaho siya ng Sabat, hindi niya ipinabato yung babaeng nagkasala, kumakain siya at ang kanyang mga disipulo nang hindi naghugas ng kamay, hindi na naman niya sinunod yung law. So alin ba talaga? Ang ibig sabihin ni Jesus, when I came to fulfill the law, is I came to fulfill the law, to interpret the law, to apply the law correctly. Kasi kung tama na ang interpretasyon nun, bakit pa siya darating? Tama na pala Sasayang siya ng pagod. So when Jesus says, do not think that I have come to abolish the law, but I came to fulfill it, ang ibig sabihin niya, I will fulfill it in the correct way. And the correct way is, yes, kung may gagawin kayong mabuti kahit Sabat, gawin nyo. Hindi bawal gumawa pag Sabat kung ang gagawin nyo yung mabuti. Yes, loving tayo dapat. Kaya kahit sabi ni Moses, batuhin hanggang mamatay ang nagkasala. Bakit nyo babatuhin? Lahat naman tayo may kasalanan. So yun ang correct interpretation of the law. The loving interpretation. Kaya masama man nahipuin ng bangkay, kung papabubuhayin naman niya, hinipo niya. Kung hindi man mabuti na nakikihalubilo ka at kakain ka sa pagkainan kasama ang mga tax collectors and sinners and prostitutes, Jesus did it. He was interpreting the law. That the correct interpretation of the law is the loving and kind interpretation. Not the unloving, not the oppressive, not the unkind and cruel interpretation, which was the system during his time. Because if the system during his time was correct, why send him? So hindi yun dahil sinabi ni Jesus that I came not to abolish the law but to fulfill it, hindi yun as is. Hindi yun business as usual. Merong malaking pagbabago sa pag-i-interpret at pag-a-apply ng law. That's why the temple people had Jesus killed. Because they want to continue to impose the religious interpretations of the temple.
Pero kailangan si Jesus dahil ang religious teachings, beliefs, and practices ng panahong yon at ang tinatawag na tradition of the fathers, yung tinatawag na law or kautusan na basihan nito ay likho, mali. Hindi nagsasalamin ang tunay na kabutihan ng Diyos. The saddest cut of all is that religion, Inc., during the time of the Lord, has been misrepresenting God. That's why God had to send His Son to correct it. John 1:14. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati, ang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Diyos. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. In Him, all the truth and goodness of God was revealed. He is the only Son, the only true image, the only true reflection and representation of the Father in heaven. It means everyone ahead of Him was not the complete and true and faithful representation of God. That's why God sent His Son to correct all of those misrepresentations. Kasi namin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us, and He revealed to us all the truth and all the kindness about God in heaven. Hindi na matiis ng Diyos sa langit ang misrepresentation sa Kanya ng religion. He had sent His own Son to the point that this Son will die and will be sacrificed in the hands of those who wanted to keep the religious status quo the same. Ang totoo tungkol sa Diyos ay ito, ang Diyos ay mabuti at mabait. Pero hindi yun ang pagkakakilala ng mga tao sa Diyos. That's why Jesus is Savior. Jesus saves people not only from hell in eternal life, but also from oppressive, exploitative, and twisted religion. Ang pagiging tagapagligtas ni Jesus ay hindi lang para sa kabilang buhay, dito din. Gusto niyang iligtas sa mga tao na lubos na naniniwala sa Diyos, pero inaakay ng mga relihiyoso sa mahirap at maling daan. Siya ay mabuti, hindi tulad ng mga religious leaders, ng traditions of the fathers and the law. Kaya ang buong Galatians, at basahin yung mabuti ang book of Galatians, sobrang idiniin ito. Dumating si Jesus para kayo palayain mula sa law. Wala ng Jew, wala ng Gentile, wala ng woman or man, wala ng slave or free. Lahat ay pantay-pantay kay Jesus. Lahat ay makakalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hindi nyo kailangan ng kung ano-anong magic, kung ano-anong mga formula. Believe in the Lord Jesus Christ and that belief will turn you into children of God. Hindi nyo kailangan sumali sa kahit anong relihiyon. Hindi kayo kailangan maging Jew o anumang lahi. Hindi kayo kailangan maging babae o lalaki o anuman. Kayo as you are, believe in Jesus and that belief will make you a child of God. Katulad ng ang kurtina sa templo ay hinati. Dati high priest lang ang nakakapasok. Ngayon lahat na. Nung si Jesus ay nilapitan ng kanyang mga disipulo, teach us how to pray. Sabi niya, pray this, Our Father. Ibig sabihin, ginawa ni Jesus na ama ng lahat ang Diyos. Close ang relationship. Malapit. Yun ang tunay na imahe ng Ama sa Langit na ipinakilala ni Jesus. Katulad ng litanyang pinaulit-ulit ko sa inyo, bakit pa siya kailangan dumating kung tama na pala? Nakakapagbigay buhay na pala yung pananalig doon. Bakit pa siya kailangan dumating? Bakit pa siya kailangan maging light of the world? The way, the truth, and the life. Kailangan siya dahil baluktot, mali ang sistema noon. At ang nakakalungkot, pagkawala ni Jesus sa lupa, inside the Christian church, nagkaroon na naman mga attempt of re-Judaization. Ipairal muli sa mga Kristiyanong pinalaya na ni Jesus ang mga kautusan na naman ng templo. Ang mga kautusan na naman ng mga Jewish faiths. Kaya si Paul galit na galit. Kaya basahin niyo mabuti ang Galatians. Kasi kahit buhay pa si Paul, may mga pagtatangka na yung mga Jewish Christians na gawing Jewish na naman ang Christianity. Pinalaya na nga sila doon. Gusto na naman silang ibalik nung iba. Sinimula ni Jesus na gawin ang fulfillment of all the law. Ang pagbaba ng kaharian ng Diyos, ang kingdom of God.
Ginawa niya ang lahat ng ito sinimulan sa isang kasalan na hindi pinagpapapansin ng mga tao, hindi pinagtututuro. Akala lang, ang tunay na kwento, si Jesus ay makapangyarihan, kaya niyang gumawa ng alak. Hindi gawin na lang natin siyang alak factory. Kung yun lang pala ang lesson ng kwento na yun. Ginawa yon upang ipaliwanag ang lahat ng ating pinag-usapan na ang Diyos ay available to all, ang Diyos ay mabait. Gusto ng Diyos ang mga tao nagkakaroon ng kasiyahan, kapahingahan sa kanilang mga kapaguran. Mabuti ang layunin ng Diyos sa mga tao at ito ang gusto ni Jesus ay pabatid sa atin. Yan ang unang himala. Sa palagay nyo, pipiliin ng langit na maging unang himala kung tungkol lang yan sa paggawa ng alak. In other words, yung ordinaryong buhay, parang ordinaryong tubig, with Jesus, nagiging excellent wine. Dapat ganoon na maging buhay ng Kristiyano. Hindi yung humira palalo, sumikip palalo, dumilam ang isip, na-oppress ka palalo dahil naging Christian ka. We don't have the license to do wrong, but we have all the freedom to do right and to pursue happiness and even pleasures. This should not be demonized because this was all personified and exemplified in the first miracle of Jesus. Mahalaga. Nananalig ang mga alagad. Anong pinanaligan nila? Kung ano ang totoo tungkol sa Diyos Ama na ipinapakilala ni Jesus. Mga kapatid, dapat natin muling kilalanin ang Ama sa pamamagitan ni Jesus. Hindi sa pamamagitan ng pagpapakilala ng kung sino-sino at kung ano-ano mga doktrina. Know the Gospels by heart. And then add the book of Galatians and the book of Romans. And you will understand God's will for us that we be freed from needless and oppressive religion. That we can bring our case directly to God. That Mary brought the case of this need to Jesus. And though it was not yet in the original plan, according to Jesus, Jesus bent and accommodated. Because Jesus, representing the Father, is kind and good and people-oriented. Yan ang ating tagapagligtas. Inililigtas tayo hindi lang sa mga apoy ng impyerno sa kabilang buhay na panakot na naman ng mga relihiyon, kundi inililigtas tayo sa maling pagkakilala sa Diyos na nagbibigay sa atin ng needless fear, nagbibigay sa atin ng needless inhibitions na bumabawas sa mga kasiyahan, kaligayahan at kapayapaan ng buhay na ito na gusto ng Diyos ay ating tamasahin, kaya ipinadala niya ang kanyang anak. Pag-aralan ang Gospels. Huwag kayong makontento sa mga nadidinig lang kung kani-kanino at kung saan-saan at napupulat sa mga balutan ng tinapa. Kailangan magbasa kayo ng Gospels. At basahin niyo mabuti ang Romans and Galatians and put that together and understand how much God loves us and how much God loves us through Jesus. God bless you all. Be free in the Lord. Be happy.